Sa malawak na bukirin ng Barrio San Gerardo, maagang gumigising si Mang Geranto araw-araw. Bago pa sumikat ang araw, hawak na niya ang kalaykay at itak habang ang pawis ay agad dumadaloy sa kanyang noo kahit malamig pa ang simoy ng umaga. Sa tabi niya, ang kanyang asawa na si Aling Marites ay nakaupo sa maliit na bangkito. Tinatahi ang lumang barong ibinigay ng kapitbahay para maisalba pa. Ang kanilang bahay, gawa sa kahoy at pawid, ay halos nakayuko na sa katandaan. Ngunit ito ang pugad ng kanilang pamilya, isang pugad na puno ng pagmamahalan kahit kapos sa material na bagay. Renato, wika ni Marites habang patuloy na humahabi ng sinulid sa lumang karayom, alam kong pagod ka na araw-araw. Kung minsan iniisip ko kung tama bang pinipilit pa nating manatili dito. Napahinto si Mang Renato at tumingin sa kanyang asawa. Marites, ito na lang ang natitirang alam ko, ang mansaka. Hindi man ako mayaman, pero kaya kong pakainin kayo. Basta't mapagtapos ko lang si Gideon at si Elias, sapat na sa akin yon. Tahimik na napangiti si Marites, may halong lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kanilang dalawang anak, kitang-kita ang pagkakaiba. Si Gideon, ang panganay, ay laging nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga kapag tapos na ang gawaing bukid. May hawak siyang luma at kupas na aklat na hiram mula kay Maestra Delia, ang kanilang mabait na guro sa baryo. Tahimik lamang siya, ngunit puno ng pangarap. Pangarap na makaalis sa baryo at maging tao ng batas. Samantala, si Elias, ang bunso, ay masigla at laging abala sa paglalaro ng mga ginawa niyang laruan mula sa kahoy at lata. Palaging nakasunod sa kanyang ama, tuwing nadaararo, pilit ginadaya ang bawat galaw nito. Tay, balang araw, ako rin ang mag-aararo ng bukid natin. Masiglang sambit ng bata. Ngumiti si Mang Renato at hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, pero mas gusto ko balang araw makita kong nakapagtapos kayo. Hindi ko gustong matalirin kayo dito sa hirap. Kilala si Mang Renato sa buong baryo bilang tapat at mapagbigay. Kahit maliit lamang ang kanyang ani, lagi siyang nagbibigay ng gulay sa mga kapitbahay na kapos. Kapag may mag-anak na walang makain, inaabot niya ang ilang sako ng palay o kamote. Kahit ibig sabihin noon ay mas kaunti ang para sa kanila. Dahil dito, marami ang humahanga ngunit hindi rin maikakaila na may ilan ding nanlalait, iniisip na siya'y mangmang at walang ambisyon. Isang gabi, habang kumakain sila ng sinaing na mais at pritong talbos, muling nabanggit ni Mang Renato ang kanyang pangarap. Gideon, Elias, makinig kayo. Kahit mahirap tayo, gusto kong malaman ninyo na may halaga ang edukasyon. Hindi ako nakapag-aral, kaya gusto ko sa inyo mabawi iyon. Anak, Gideon, ikaw ang panganay. Alam kong matalino ka. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Tumango si Gideon. Seryoso ang mukha. Tay, nangangako ako. Gagamitin ko ang utak ko para maiahon tayo sa hirap. Kahit anong mangyari, ipagmamalakin niyo ako. Napaluha si Marites sa narinig at napahawak sa kamay ni Mang Renato. Narito tayo, Renato. Lahat ng hirap mo may kapalit. Makakaasa ka sa mga anak natin. Lumipas ang mga araw at patuloy ang siklo ng kanilang buhay. Ang umaga ay para sa bukid. Ang tanghali para sa pagtitinda ni Marites ng mga simpleng pananahi sa baryo. At ang gabi para sa pagtuturo ni Gideon sa kanyang kapatid. Hindi nila alintana ang kahirapan. Dahil ang bawat ngiti at pagtawa ay sapat upang palakasin ang loob nilang lahat. Isang pagkakataon, dumaan si Kapitan Osorio, ang kilalang lider ng baryo, habang nagbubungkal si Mang Renato. Nakataas ang kilay nito at nagsabi, Renato, kailan ka pang titigil sa ilusyon mo? Hindi ka yayaman sa kakaararo. Siguraduhin mong hindi ka mangungutang ulit sa tindahan. Napayuko si Renato at pinili na lamang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, tila may apoy na sumisibol. Hindi galot para sa sarili, kundi determinasyon na patunayan na mali ang iniisip ng iba.
Kinagabihan, habang nakahiga sila sa banig, muling kinausap ni Marites ang asawa. Renato, minsan naiinggit ako sa kapitbahay na may mga anak na nagtatrabaho na sa Maynila. May maipapadala na pera, pero tayo, puri pangarap pa lang. Mahinang natawa si Renato. Huwag kang mainip, Marites. Ang pangarap, kapag sinamahan ng tiyaga, nagiging totoo. Darating din ang panahon para sa atin. At sa dilim ng gabi, habang maririnig ang huni ng mga huliglig, mahigpit na niyakap ni Marites ang kanyang asawa. Ang kanilang puso, bagamat sugatan ng kahirapan, ay buo pa ring puno ng panrasa. Sa puntong iyon, unti-unti na nahuhubog ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Si Mang Renato, sa kanyang mga palad na puno ng kalyo, ay may hawak ng hinaharap. Isang hinaharap na ibibigay niya sa kanyang mga anak, gaano man kahirap, gaano man kabigat ang pasanin. At yun ang simula ng istorya ng isang magsasakang salat sa yaman, ngunit sagana sa pangarap. Isang pangarap na balang araw ay magiging dahilan upang yumanig ang buong baryo ng San Gerardo. Matapos ang ilang buwan ng pagtatanim, dumating ang tagtuyot na hindi inaasahan ng mga magsasaka sa baryo San Gerardo. Ang dating luntiang palayan ay unti-unting nanilaw at natuyo, na parang dahon na iniwan ng ulan. Araw-araw, pinipilit ni Mang Renato na buhusan ng kaunting tubig ang kanyang tanim mula sa balon, ngunit hindi ito sapat upang maisalba ang buong bukid. Kapag gabi, ramdam na ramdam niya ang kirot sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo. At ang bigat ng kanyang dibdib na dala ng pangambang baka wala silang anihin na yung taon. Isang umaga, nakatingin si Renato sa malawak na bukirim. Marites, mahina niyang sabi habang nakaupo sa gilid ng pilapil. Wala na, halos wala na akong maani. Kahit piliting kong bungkalin, puro tuyot na lamang. Lumapit si Aling Marites, bitbirhang basahan na may natitirang ininit na lugaw. Renato, huwag kang mawala ng pag-asa. May paraan pa, makakaraos tayo. Ngunit alam niyang mahirap ng buhayin ang lupa kapag ang araw ay galit at ang ulap ay matagal nang hindi dumadalaw. Nang dumating ang araw ng pagbebenta sa palengke, halos walang laman ang bayong ni Renato. Kaunti lamang ang gulay at ilang buggos ng sitaw ang kanyang nadala. Habang nag-aayos siya ng paninda, dumaan si Kapitan Osorio, ang makapangyarihang lider ng baryo na kilalang matapobre. Natasakay ito sa magarang sasakyan at nang makita si Renato ay bumaba at naglakad palapit. "Renato!" sigaw ng kapitan, malakas at puno ng yabang. "Ano na naman yan? Wala ka bang ibang alam gawin? Tingnan mo ang paninda mo, parang pinulot na lang sa tabi ng kalsada." Napayuko si Mang Renato, pilit pinapawi ang inis. "Kapitan, hirap po kasi ang tagtuyot, wala pong ulan." Ngunit pinutol siya ni Osorio. "Palusot, kung masipag ka sana, hindi ka ganyan. Ang mga tulad mo, pabigat sa baryo. Dapat alam mo ang lugar mo, magsasaka lang." Narinig iyon ng ibang mga nagtitinda. Sina Teresita at Luningning, mga tindera ng isda, ay nagbulungan at nagtawanan. "Ayan na naman si Renato, mukhang kawawa na. Amoy palay pa. Sino pa kayang bibili sa kanya?" Sabay tawa ng malakas. Habang inaayos ni Renato ang kanyang mga paninda, naramdaman niya ang init ng tingin ng mga tao. Para bang lahat ng mata ay nakatutok sa kanyang kahirian. Sa gilid nakatayo si Elias. Hawak ang isang basyo ng tubig, nakamasid sa ama. "Tay, bakit sila ganyan?" bulong niya. May galit sa boses. Pinisil ni Renato ang balikat ng anak. "Anak, huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga, ginagawa natin ang tama. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili." Samantala, sa tindahan ni Aling Celia, lumalala ang problema. Dahil sa kakulangan ng ani, napilitan si Renato na umutang ng bigas at asukal. Unay maliit lamang ang halaga, ngunit dumami ito sa paglipas ng buwan. Isang hapon, kinausap siya ni Aling Celia. "Renato, matagal ka nang may utang dito.
Naiintindihan ko ang hirap mo. Pero hindi na pwedeng palaging ganyan. Nawawalan na ako ng tiwala. Paano kung hindi mo na mabayaran? Nahihiyang yumuko si Renato. Celia, magbabayad ako. Kapag nakabenta ako, babayaran ko lahat. Huwag ka nang mawalan ng tiwala. Ngunit kahit anong paliwanag niya, ramdam niya ang pagbabago ng tingin ni Celia. Mula sa dating mainit na pagtanggap, ngayon ay malamig at puno ng pag-aalinlangan. Sa mga panahong iyon, mas lalong nakita ni Gideon at Elias ang hirap ng kanilang ama. Habang si Gideon ay nakaupo sa gilid ng kanilang kubo, binuksan niya ang lumang aklat na bigay ng kanilang guro. Tahimik niyang binigkas ang ilang linya, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Kuya, wika ni Elias, na nooy naglalaro ng ginupit na kahoy na parang kotse. Ayoko nang makita si tatay na laging pinagtatawanan. Gusto kong umalis dito balang araw. Tumigil si Gideon, initigan ang nakababatang kapatid. Ako rin, Elias, pangarap ko ring makaalis dito. Pero hindi para iwan sila tatay at nanay, kundi para makatulong tayo. Kung makakapag-aral ako, kung magiging abogado ako, magbabago ang buhay natin. Nagningning ang mata ni Elias. Abogado, tapos ako magiging guro para lahat matuto, hindi na nila pagtatawanan si tatay. Mumiti si Gideon, sabay hawak sa kamay ng kapatid. Oo, Elias, magtulungan tayo, hindi habang buhay ganito. Habang pinagmamasdan sila ni Marites mula sa loob ng bahay, napaluha siya. Narinig niya ang pangarap ng kanyang mga anak. At bagamat mahirap isipin kung paano ito maisa sa katuparan, nagbigay ito ng lakas ng loob. Lumapit siya sa kanyang asawa at mahina niyang sinabi, Renato, hindi lang pala ikaw ang nangangarap. Pati ang mga bata gusto ring magtagumpay. Hindi pwedeng dito na lang sila. Napatingin si Renato sa kanyang mga anak sa gitna ng kahirapan. Doon niya nakita ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ni Gideon at Elias. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang sinusubok ng mundo. Sa palengke, habang dala niya ang kakaunting gulay, muling narinig niya ang pang-aasar ng mga tindera. Renato, baka gusto mong ibenta na lang ang kalabaw mo. Wala ka namang kita. Ngumiti lamang siya at nagpatuloy. Ngunit sa loob niya, alam niyang oras na para ipagpatuloy ang laban. Isang labang hindi para yumaman, kundi para ipagtanggol ang dangal ng kanyang pamilya. At sa katahimikan ng hapon, habang naglalakad pa uwi kasama si Elias, mahina niyang bumulong. Darating ang araw. Darating din ang hustisya para sa mga tulad natin. Mabilis ang takbo ng panahon sa Barrio San Gerardo. Habang patuloy na lumalala ang kahirapan ng pamilya, lalo namang napansin ng kanilang guro na si Maestra Delia ang talino at kasipagan ni Gideon. Sa bawat talakayan sa paaralan, lagi siyang may sagot at hindi bastang inuulit lamang ang nakasulat sa aklat. Dinadagdagan niya ito ng sarili niyang pag-unawa at obserbasyon mula sa buhay sa baryo. Isang araw, matapos ang klase, tinawag siya ni Maestra Delia. Gideon, halika nga rito. Lumakit ang binata, medyo nag-aalangan. Opo, Maestra. Mumiti ang guro, hawat ang ilang papel. Alam mo bang nakitaan ka ng galing sa pagsusulit na ipinadala natin sa Maynila? Isa ka sa napiling bibigyan ng scholarship doon. Hindi ito basta-basta, Gideon. Isang pagkakataon ito para maabot mo ang pangarap mo. Nanlaki ang mga mata ni Gideon. Halos hindi siya makapaniwala. Maestra, totoo po ba? Pero paano ko po kakayanin? Paano ang pamasahe, pagkain, tirahan? Hinawakan ni Maestra Delia ang kanyang balikat. Naniniwala ako sa iyo. Pero higit pa sa akin, kailangan mong ipakita kay tatay mo na kaya mong tuparin ito. Hindi magiging madali, pero hindi ka nag-iisa. Nang marinig iyon ni Gideon, dala niya agad ang balita sa kanilang bahay. Gabi na nang dumating siya, pagod sa paglalakad,
ngunit puno ng saya. Nakita niya si Mang Renato na nakaupo sa labas, may hawak na tabo ng malamig na tubig matapos mag-igib mula sa balon. "Tay! Tay!" masiglang sigaw ni Gideon. "May sasabihin po ako." Napatingin si Renato, halatang pagod ngunit ngumiti sa sigla ng anak. "Ano yon, anak?" Huminga ng malalim si Gideon at tumabi sa ama. "Tay, nakapasa po ako sa pagsusulit. Binigyan ako ng scholarship. Makakapag-aral po ako sa Maynila." Parang nabunutan ng tinik si Renato. Ngunit kasabay noon, may lungkot din sa kanyang mga mata. "Scholarship? Ibig sabihin, malalayo ka sa amin?" "Opo, tay," sagot ni Gideon, may halong kaba. "Pero pagkakataon na po ito. Kung makakapag-aral ako, magiging abogado ako balang araw. Hindi na nila pagtatawanan ang pamilya natin." Tahimik na napayuko si Renato. Ilang sandali pa, tumayo siya at pumasok sa kanilang bahay. Pagbalik niya, dala-dala ang isang mahabang tali at kalabaw nilang si Bantay, ang pinakahuling pag-asa nila sa bukid. Nagulat si Gideon. "Tay, anong gagawin ninyo?" Hinaplos ni Renato ang noo ng palabaw. "Wala na tayong ibang paraan. Ibebenta ko si Bantay. Malaki-laki ang makuuhanapin. Iyon ang gagamitin mong pamasahe at panggastos sa Maynila." Nanlumo si Gideon. "Tay, pero paano na po ang bukid?" Ngumiti si Renato, bagaman halatang mabigat ang loob. "Anak, ang bukid ay palaging nandyan. Pwede kong pagtitikahan kahit wala si Bantay. Pero ang pagkakataon mo, baka hindi na ito bumalik. Mas mahalaga ang kinabukasan mo kaysa kahit anong gamit dito." Napaluha si Gideon at mahigpit na niyakap ang ama. "Tay, nangangako po ako. Balang araw, babalikan ko kayo at hindi na tayo pagtatawanan. Ipagmamalaki ninyo ako." Narinig iyon ni Aling Marites na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Pinigil niya ang pagluha, ngunit hindi niya napigilang humikbi. "Renato, sigurado ka ba? Baka lalo tayong maghirap." Tinapik ni Renato ang kamay ng asawa. "Kumpara sa mga anak, hindi ako matatakot maghirap. Ang hirap, lilipas din. Pero ang pagkakataon, kapag binitawan, baka di na bumalik." Kinabukasan, dinala nila si Bantay sa palengke. Habang tinatali ni Renato ang lubid at ibinibigay sa mamimili, para bang kasabay nitong bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang ngumiti para sa anak. Sa mga sumunod na linggo, magsimula ang bagong kabanata para kay Gideon. Habang siya'y naghahanda sa kanyang pag-alis patungong Maynila, si Elias naman ay nanatili sa bukid, inutulungan ang ama sa lahat ng gawain. Isang gabi, habang nagbubungkal ng lupa, nagsalita si Elias. "Tay, wag po kayong mag-alala. Ako na ang tutulong dito. Kahit bata pa ako, kaya kong mag-araro. Kahit wala na si Bantay." Napangiti si Renato at hinaplos ang ulo ng bunso. "Salamat, Elias. Pero tandaan mo, hindi ko gustong dito ka lang sa bukid. Gusto kong magkaroon ka rin ng pangarap, tulad ng kuya mo." Tumango si Elias, ngunit halata ang bigat ng kanyang puso. "Tay, balang araw, ako naman ang gagawa ng paraan para makatulong kay kuya. Basta't makadalik siya, hindi na tayo mahihirapan." Samantala, si Gideon ay halos hindi makatulog sa gabi bago siya umalis. Umarap siya sa kanyang ina. "Nanay, alagaan niyo po si tatay at si Elias. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang sakripisyo ninyo." Mahigpit siyang niyakap ni Marites. "Anak, tandaan mo, kahit saan ka makarating, huwag mong kalilimutan kung sino ka. Anak ka ng magsasaka. Dangal iyon. Hindi kahihiyan." Sa paglipas ng ilang araw, lumakad na si Gideon papuntang Maynila. Dala ang kaunting maon at ang malalim na pangarap. Habang papalayong nakatingin si Mang Renato, pinunasan niya ang pawis na humalo sa kanyang luha. "Anak," mahina niyang bulong habang nakatayo sa gilid ng pilapil, "dalhin mo ang pangarap ng buong pamilya. At darating ang araw, tutuparin mo ang pangako mo." At sa baryong San Gerardo, naiwan ang magsasaka at ang kanyang bunso.
patuloy na nagsasakripisyo, habang ang panganay ay nagsisimula ng bagong laban sa lungsod. Isang laban na magtatakda ng kanilang kapalaran. Lumipas ang ilang buwan mula nang dimalis si Gideon patungong Maynila. Sa Barrio San Gerardo, nanatili si Mang Renato sa kanyang dating gawi. Gumigising ng madaling araw, bumabagtas sa pilapil at nagdadala ng kaunting gulay sa palengke. Ngunit habang ang ibang nagtitinday dumarami ang benta dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang kanya namang ani ay lalo pang minamaliit at tinatawaran. "Renato, magkano itong isang tali ng sitaw?" tanong ng isang matandang bumibili. "5 piso lang po, inang," magalang yang sagot. Ngunit bago pa matasagot ang matanda, sumabat si Teresita, isa sa mga kilalang tindera. "Inang, wag mong bilhin yan. Ang gulay ni Renato, halos malantana. Dito ka na lang sa akin, mas sariwa pa." Tumawa si Luningning na katabi ni Teresita. "At saka, amoy putik pa yan. Hindi mo alam kung saan galing. Baka tinabilang sa kulungan ng baboy." Napayuko si Renato, ramdam ang hiya. Ngunit sa halip na sumagot, pinili niyang manatiling tahimik at asikasuhin ang kanyang paninda. Hindi na bago sa kanya ang ganitong biro. Ilang beses na niyang narinig mula sa mga kapwa tindera. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga palong at kalabasa sa kanyang mesa, biglang may lumipad na bagay papunta sa kanya. Pagtingin niya, tira-tirang tinapay na binudburan ng kaning baboy. Tawa ng tawa sina Teresita at Luningning. "Renato, baka gusto mong isama yan sa paninda mo. Pampadagdag, libre pa." Sabay hagikhik ng dalawa. Napakagatlabi si Renato. Alam niyang pinaapi na siya, ngunit hindi niya maaring makipagsagutan. "Kung sasagot ako, baka mas lumala pa." Isang gabi, umuwi siyang pagod at halos walang naiuwing pera. Nakaupo si Aling Marites sa may kusina, tinatahi ang lumang saya. Nang makita niya ang asawang walang imik at nakatungo, agad siyang nagtanong. "Renato, bakit ka ganyan? May nangyari na naman ba sa palengke?" Nag-aatubili si Renato, ngunit nagsalita rin. "Tinatawanan na naman ako, Marites. Tinapunan pa ng kanin baboy ang paninda ko. Wala akong magawa kundi tiisin." Naluha si Marites, hindi lamang sa awa sa asawa, kundi dahil pati siya'y naging tampulan ng panlalait sa baryo. Ilang araw na ang nakalilipas, sinabihan siya ng mga kababaihan habang naglalabas sa ilog. "Marites," wika ng isa, "bakit hindi mo pahiwalayan si Renato? Puro kahihiyan na lang ang dala sa iyo." "Oo nga," sabat ng isa pa. "Kung ibang babae ka, matagal mo nang iniwan yan. Wala kang mapapala sa magsasakang yan." Napahigpit ng kapit si Marites sa hawak niyang palanggana at umalis na lamang nang hindi sumasagot. Ngunit pag-uwi sa bahay, hindi na niya napigilang humagulhol. Minsan, "Renato," umiiyak niyang sabi, "naiisip kong tama sila. Paano kung hindi talaga nating kayanin? Paano kung walang mangyari sa lahat ng paghihirap natin?" Hinawakan ni Renato ang kamay ng asawa at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Marites, alam kong mahirap, pero hindi natin pwedeng sukuan ang laban. Para ito kina Gideon at Elias. Kapag bumigay tayo, sila ang unang mawawalan ng pag-asa. Ngunit tila hindi pa sapat ang lahat ng iyon. Sa sumunod na linggo, kumalat ang isang tsismis sa baryo. Ayon sa kwento, ninakaw daw ni Renato ang ilang sako ng bigas na nakalaan para sa komunidad. Ang tsismis na ito ay mabilis na kumalat at alam ng lahat kung kanino galing, kay Kapitan Osorio. "Hindi na ako magtataka," sabi ni Luningning sa harap ng maraming tao. "Kung mahirap at wala nang makain, magnanakaw talaga." "Oo nga," sigaw ni Teresita. "Baka taya mabaho lagi ang paninda niya kasi galing sa nakaw." Maraming tao ang naniwala kahit walang patunay. Ang ilang dating bumibili pa rin kay Renato ay tuluyan ng lumayo. Pati mga kaibigang matagal nang kumakapit sa kanila, isa-isa na rin lumisan. "Pasensya na, Renato.
Sabi ng matandang si Inang Belen na dati laging bumibili sa kanya. Mahal kita bilang kapitbahay pero baka madalay ako sa tsismis. Hindi muna ako bibili sa iyo. Naiwan si Renato sa gitna ng palengke, nakatungo at halos walang makalapit sa kanyang mesa. Sa lahat ng iyon, tanging si Elias ang hindi bumitaw. Sa bawat pag-uwi ng kanyang ama, palagi siyang nakasunod. Tay, sabi niya isang gabi habang pinupunasan ang pawis ng ama. Huwag po kayong makikinig sa kanila. Alam kong hindi niyo po gagawin ang sinasabi nila. Napaluha si Renato at niyakap ang tanak. Salamat Elias, ikaw na lang ang nagpapalakas sa akin. Kapag nakikita kita, naiisip kong may dahilan pa para ipagpatuloy ang lahat ng ito. Habang nakahiga sila sa kanilang banig, naririnig nila sa labas ang usapan ng ilang kapitbahay. Kawawa naman si Marites at mga anak niya. Napangasawa kasi ang mahirap at magnanakaw pa raw. Napapikit si Marites, pinipigilan ang luha. Ngunit mahigpit na yumakap si Elias sa kanyang ina. Nay, wag po ayong umiyak. Balang araw babalik si Kuya Gideon at ipapakita niyang mali silang lahat. Sa dilim ng gabi, muling nanalangin si Renato. Hindi na niya inisip ang sariling dangal. Ang iniisip niya ay kung paano niya maitataguyod ang kanyang pamilya sa kabila ng kahihiyan. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay naging alaala ng sakripisyo. At ang bawat pagtingin sa kanyang anak na si Elias ay nagpapaalala sa kanya na may liwanag pa rin naghihintay sa gitna ng kadiliman. At kahit na siya'y iniwan ng mga kaibigan, minamaliit ng mga kababaihan at sinisiraan ni Kapitan Osorio, isang bagay ang pinanghahawakan ni Mang Renato, na darating ang araw na babaliktad ang lahat at ang mga taong tumatawa ngayon ay siya namang mapapahiya sa hinaharap. Isang hapon, habang tahimik na naglalagay si Elias ng tamatis at talong sa kanilang bilao para ibenta sa palengke, dumating si Aling Celia. Bitbit ang dyaryo mula Maynila. Habang medlalakad ito sa gilid ng kalsada, tinawag siya ng ilang kapitbahay. Celia, anong balita dyan? Mukhang may malaking nakasulat. Sigaw ni Teresita na nakaupo sa tindahan ng kape. Inangat ni Celia ang dyaryo at ngumiti. Naku, malaking balita, may bagong listahan ng mga nakapasa sa bar exam. Napahinto si Elias at agad na nagtatalon sa isipan kung kasama kaya ang kanyang kuya. Lumingon siya kay Aling Celia. Ate Celia, pahingi po ng balita. Nakasama po ba ang pangalan ni Kuya Gideon? Binuklat ni Celia ang pahina at tinuro ang nakalathala. Aba, oo nga, nandito, Gideon Ramirez. Aba, abogado na pala siya. Nanlaki ang mata ni Elias at halos mapasigaw sa tuwa. Totoo po ba iyan, Kuya Gideon? Nakapasa na! Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong baryo. Ngunit imbes na purong pagbati, marami ang nagduda at nagtawanan. Abogado raw? Anak lang ng magsasaka? Hindi yata kapani-paniwala. Anilo ni Ming habang nakapamaywang. Oo nga, sabat ni Teresita, sabay tawa. Baka naman namesake lang. Hindi bagay ang anak ng isang taong amoy putik na maging abogado. Narinig iyon ni Mang Renato habang binubuhat ang isang sako ng gulay. Napahinto siya, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mumiti siya. Sa wakas, may magandang balitang dumating sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, nadatnan niya si Elias na nagtatatalon sa tuwa at si Aling Marites na yakap-yakap ang isang sulat. Renato, halos umiiyak sa tuwa si Marites. May sulat si Gideon, basahin mo! Kinuha ni Renato ang papel, nanginginig pa ang kamay niya. Sa sulat ay nakasulat. Tatay, Nanay, Elias, salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo. Sa wakas, isa na po akong abogado. Hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa inyo. Tatay, hintayin niyo po ako. Malapit na po akong umuwi.
At sa aking pag-uwi, sisiguraduhin kong hindi na muli kayong pagtatawanan. Habang binabasa iyon ni Renato, tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Mahigpit niyang niyakap si Marites at Elias. Narinig niyo? Abogado na ang anak natin. Hindi na tayo magtatagal sa ganitong sitwasyon. Ngunit kahit dala ang balitang iyon, hindi pa rin natigil ang pang-aapi sa kanya sa palengke. Kinabukasan, dinala niya, napailing na lang si Renato. Ngunit hindi na siya gaanong naapektuhan. Sa puso niya, alam niyang totoo ang sulat ng anak. Pag-uwi, nadatnan niya si Elias na bitbit ang kaunting baryang kinita sa pagtitinda. Tay, wika ni Elias, may ngiti sa labi. May ipon na po tayo. Kahit papaano, makakadagdag ito kapag dumating si kuya. Hindi na niya kailangang mag-alala agad. Hinaplos ni Renato ang balikat ng anak. Salamat Elias, ikaw ang sandigan namin habang wala si kuya. Huwag kang titigil anak, darating ang araw na babalik siya at sabay-sabay nating haharapin ang lahat ng ito. Samantala, sa loob-loob ni Marites, may kaba pa rin. Renato, paano kung totoo ang mga sinasabi nila? Paano kung hindi kayanin ni Gideon ang pang-api at intriga sa Maynila? Mumiti si Renato, mahigpit ang kapit sa sulat ng anak. Marites, kilala o ang anak natin. Tahimik siya pero matatag. Kung ano ang pangako niya, tinutupad niya. At ngayon, mas lalo akong naniniwala na darating ang araw na hindi na tayo hahamakin. Kinabukasan, habang papunta si Renato sa palengke, nakasalubong niya si Kapitan Osorio. Nakanisi ito at malakas ang boses. Oh, Renato, narinig ko raw abogado na ang anak mo. Baka naman kaya mo nang bayaran ang lahat ng utang mo kay Celia, ha? O baka naman gawa-gawa lang iyan para lang magmukha kang kagalang-galang. Huminga ng malalim si Renato at mumiti. Kapitan, maniwala man kayo o hindi, darating ang araw na kayo mismo ang haharap sa anak kong abogado. Saglit na napatigil si Osorio, ngunit agad din siyang tumawa ng malakas. Huwag kang umasa, Renato. Ang mga tulad mo hanggang pangarap lang. Ngunit sa puso ni Renato may apoy ng nagliliyab. Hindi man siya makalaban gamit ang salita, alam niyang may araw na babalik si Gideon. At sa araw na iyon, hindi na siya basta-bastang magsasaka na tinatawanan sa palengke. At habang papalubog ang araw, nakatanaw siya sa bukirin na unti-unti niyang binubungkal. Gideon, anak, inaantay ka na namin. Dalhin mo ang hustisyang hindi ko kayang ipaglaban. Sa kabila ng lahat, kahit patuloy pa rin ang pang-aapi, ngayon ay may bagong sigla si Mang Renato sapagkat alam niyang ang kanyang pangarap at pangarap ng kanyang pamilya ay unti-unti nang nagiging realidad. Mainit ang araw sa palengke nang dumating si Mang Renato. Bitbit ang 2 bayong ng mga gulay mula sa kanyang maliit na taniman. Awis na pawis siya habang maingat na inaayos ang mga paninda sa kanyang mesa. Bagamat kapos at hindi kasing dami ng ibang nagtitinda, ilit pa rin niyang pinapaganda ang ayos upang makaakit ng mamimili. Habang siya'y abala, biglang dumating si Kapitan Osorio kasama ang 2 niyang alalay na sina Boyet at Ramon. Kapansing-pansin agad ang yabang sa kanilang lakad, tila ba may masamang balak. Oh, mga tao! Malakas na sigaw ni Osorio, sabay turo kay Renato. Naripo na naman ang magsasaang hindi marunong mahiya. Tingnan ninyo ang paninda niya, parang panis, parang basura. Natawa sina Boyet at Ramon. Oo nga Kap, baka mas mabuti pang ibigay na lang sa mga baboy kaysa ibenta. Dagdag ni Boyet, sabay hadis ng balat ng saging sa mesa ni Renato. Napatigil ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay agad na nagtawanan, habang ang iba na may nagkakatinginan na lamang, ramdam ang hiya para kay Renato. Ngunit si Kapitan ay hindi pa nakontento. Lumapit siya sa mesa, may dalang sisidlan ng kaning baboy mula sa isa sa mga tindera, at walang habas na ibinuhos iyon sa ibabaw ng mga gulay ni Renato. Walang kwenta ka, Renato.
sigaw ni Osorio. Hanggang dito ka na lang sa putikan. Kahit kailan, hindi ka aasenso. Ang anak mong pinagmamalaki mo? Ha? Hindi mo siya mapapakinabangan. Napalunok si Renato. Ramdam ang matinding hiya at sakit ng loob. Ang pawis sa kanyang noo ay humalo sa kanyang yuha na pilit niyang pinipigilan. Kapitan, wala po akong ginagawang masama. Mahina niyang sagot, naninginig ang boses. Nagbabanat lang po ako ng buto para sa pamilya ko. Hindi ko po kayo kailanman inagrabyado. Ngunit imbes na makinig, muling nagtawanan ang tatlo. Pamilya mo? Sabat ni Ramon. Ano naman ang mapapala ng pamilya mo sa isang katulad mo? Talo ka na sa buhay, Renato. Tanggapin mo na. Sa gilid, nakamasid si Elias. Hawak ang isang bayong ng talbos. Nandilisik ang mata sa galit. Hindi na niya matiis ang ginagawa kay tatay niya. Mga walang hiya kayo, sigaw niya. Sabay hakbang papalapit sa mesa. Huwag niyo pong ganyanin si tatay. Hindi siya walang kwenta. Hinawakan agad ni Renato ang braso ng anak bago ito makalapit pa. Elias, tama na. Huwag kang makisali. Mariin niyang wika, pilit na pinapakalma ang anak. Tay, halos maiyak na sigaw ni Elias. Paano po kayo papayag na lagi na lang kayong ginaganito? Hindi tama to. Hinaplos ni Renato ang ulo ng anak, pilit na ngumiti sa kabila ng sakit. Anak, hindi tayo pwedeng mapipagsagutan sa mga katulad nila. Hindi tayo bababa sa antas nila. Tandaan mo, mas mahalaga ang dignidad kaysa sa pag-away. Ngunit habang pinipigilan ni Renato ang anak, tuloy pa rin ang halakhakan ng mga tao. May ilan ding nagbulungan. Kawawa naman si Mang Renato, pero wala siyang laban sa kapitan. Dapat ipagtanggol niya ang sarili niya, pero baka lalo lang siyang magipit. Samantala, may ilang nakaramdam ng awa at napayuko na lang, hindi makatingin sa eksena. Ayaw nilang madamay, ngunit ramdam nila ang bigat ng kahihiyan ni Renato. Mga tao, muling sigaw ni Osorio. Tandaan ninyo, huwag kayong makikihalubilo sa mga tulad nito. Walang mararating. Isa siyang kahihiyan sa baryo. Pagkasabi niyon, umalis si Osorio at ang kanyang mga alalay patuloy na tumatawa. Iniwan ang mesa ni Renato na punong-puno ng kaning baboy at gulay na nasira. Tahimik na lumapit si Elias at sinimula pulutin ang mga natapong gulay. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit at hiya. Tay, hindi ko na kaya. Ayoko na silang nakikitang ginaganito kayo. Kung narito lang si Kuya Gideon. Pinutol siya ni Renato. Anak, darating din ang panahon. Hindi habang buhay ganito. Tandaan mo ang pangako ni kuya mo. Babalik siya at sa araw na iyon, mababawi natin ang dangal na ninakaw nila sa atin. Habang tinutulungan siya ni Elias na ayusin muli ang napirang gulay, napatingin si Renato sa malayo, tila ba may inaasam. Sa kabila ng kahihiyan at sakit, may liwanag pa rin siyang pinanhahawakan. Ang pangako ng kanyang anak na abogado at ang paniniwala na balang araw, babangon din sila mula sa lahat ng pang-aapi. At sa gabing riyon, habang nakaupo sila ni Marites at Elias sa harap ng kanilang hapag na puno lamang ng lugaw, nagpatuloy si Renato sa pagbibigay ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong darating ang araw na hindi na tayo pagtatawanan. Kakayanin natin, basta magkasama. Tahimik na tumango si Marites, pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Sa kanyang puso, alam niyang mahirap ang daraanan pero hindi sila susuko. Sapagkat ang dignidad at pag-asa, iyan lang ang natitirang kayamanan ng kanilang pamilya. Mabigat pa ang hangin ng kahihiyan nang muling sumalubong ang umaga sa palengke. Nakaluhod pa si Mang Renato habang pinupunasan ang mesa ng kanyang gulay na tinapunan kahapon ng kaning baboy. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang mga matang nakatingin. Ang ilan ay puno ng awa, ang iba'y nakatitig na tila naghihintay ng susunod na kahihiyan. Katabi niya si Elias, pilit na inaabot ang natitirang kamatis upang ayusin ang pagkakadisplay. Tay,
Mahina ngunit matatag na wika ng bata. Huwag po kayong bibigay. Darating din ang araw. Ngunit bago pa matapos si Elias, isang magarang kotse ang huminto sa gilid ng palengke. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang isang binatang malinis ang tapas ng buhok, nakasuot ng itim na suit, may bitbit na makapal na folder ng dokumento. Ang araw ay tumama sa kanyang salamin at kumislap, dahilan upang mapalingon ang lahat ng tao. Gideon, ang sambit ni Marites na nooy nasa gilid. Bitbit ang basket ng tahiin. Napatigil ang lahat, ang mga tindera, ang mga mamimili, maging si Kapitan Osorio na naglalakad-lakad upang muling mang-asar ay napatanga. Ang katahimikan ng palengke ay tila nahigop ng biglang pagdating ng binata. Lumapit siya sa kanyang ama at walang pakundangang niyakap itong mahigpit. Tay, halos pabulong ngunit malinaw na malinaw, ako na po ang bahala mula ngayon. Nang maramdaman iyon ni Renato, bumigay ang luha na matagal na niyang pinitigilan. Anak, Gideon. Totoo bang narito ka na? Ngumiti si Gideon, tinapik ang balikat ng kanyang ama. Oo, tay, tapos na ang lahat ng pang-aapi. Hindi na nila kayo maduduro ng ganito. Biglang lumapit si Kapitan Osorio, pilit na tinatago ang pagkagulat sa likod ng isang mapanghamong ngiti. At sino ka naman? Ang anak ng magsasakang ito? Anong pakialam namin sa'yo? Getso siyang hinarap ni Gideon, hawak ang makapal na folder. Ako si Attorney Gideon Ramirez, buong tapang niyang pahayag, bagong abogado sa lungsod at anak ng taong tinatapakan ninyo araw-araw. Nagbulungan ang mga tao. Abogado? Anak pala ni Mang Renato? Hindi ako makapaniwala, pero totoo nga. Mukhang may kalalagyan si Kapitan ngayon. Napalunok si Osorio, ngunit pinilit pa ring magmatapang. Kung totoo mang abogado ka, ano mayon, hindi mo maiiba ang katotohanan na ang tatay mo'y walang kwenta. Ngumiti si Gideon, ngunit malamig ang kanyang titig. Kapitan, matagal na kayong naninira at nagkakalat ng kasinungalingan laban sa pamilya ko. May mga ulat, may mga saksi at may ebidensya akong hawak. Binuksan niya ang folder at inilapag sa mesa ni Renato. Narito ang mga dokumento ng inyong mga anomalya, mga pondo ng baryo na hindi na iuulat, mga proyektong dapat para sa magsasaka ngunit napunta sa sariling bulsa ninyo. Napalunok si Osorio, halata ang kaba sa kanyang mukha, ngunit mabilis niyang tinakpan iyon ng pagtawa. Ebidensya? Walang maniniwala sa iyo? Anak ka lang ng magsasaka, walang halaga ang sinasabi mo rito. Ngunit tumayo si Gideon sa gitna ng palengke. Hinayaan ang kanyang tinig na umalingaw-ngaw. Ako ay isang abogadong rehistrado at bilang abogado, obligasyon kong ipaglaban ang mga inapi. Sa harap ng mga taing ito, isinasakdal ko ang pang-aabuso ninyo sa kapangyarihan. Nag-umpukan ang mga tao. Ang iba'y tuwang-tuwa, ang iba nama'y hindi pa ring makapaniwala. Lumapit si Elias, puno ng pagmamalaki, at sumigaw, "Kuya, hindi na nila malalapastangan si tatay." Hinawakan ni Gideon ang balikat ng kanyang kapatid. Oo, Elias, simula ngayon, hindi na nila ulit magagawa ito. Si Mang Renato, bagamat nanginginig pa rin sa emosyon, ay nagsalita. Anak, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang yumoko si Gideon at mariing yumakap muli sa ama. Tay, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa sakripisyo ninyo, hindi ko mararating ang posisyon ko nito. Ngayon, panata ko na, hindi na muling madudungisan ang dangal ng ating pamilya. Habang nagaganap ang lahat, nakatingin si Osorio, halatang hindi makapagsalita. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang kontrol niya sa baryo. Ang mga dating nakikinig at natatakot sa kanya ay ngayon ay nagsisimula ng bulungan ng galit at pagkadismaya.
Matagal mo na kaming pinaglalaruan, Kapitan, dagdag ni Gideon. Pero tapos na iyon. Ang panahon ng pananahimik ay natapos niya. Ngayon, panahon ng hustisya. At sa harap ng lahat, nakatindig ang magsasakang si Renato at ang kanyang anak na si ating Gideon Ramirez. Magkasama, hindi na alipin ng tahihiyan, kundi simbolo ng pagbangon at dignidad. Ang buong palengke ay natahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng pag-asa. Sa pagkakataong iyon, unti-unti nang nabura ang mga halakhak at pang-uuyam na matagal lang bumabalot sa buhay ni Mang Renato. Sapagkat naroon na ang anak niyang abogado, handang ipaglaban ang kanilang pangalan at handang ipakita na kahit ang anak ng magsasaka ay maaaring maging tagapagtanggol ng hustisya. Nagpatuloy ang katahimikan sa palengke matapos ang malakas na tinig ni Attorney Gideon Ramirez. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang folder na puno ng dokumento. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, wari naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Kahit si Kapitan Osorio na dati abot langit ang yabang, ay halatang nangangatog na ang tuhod at pawis na kahit hindi naman mainit ang simoy ng hangin. Mga kababayan, malakas na panimula ni Gideon habang binubuklat ang hawak na papeles. Narito ang mga ulat mula sa Commission on Audit at ilang dokumento mula sa munisipyo. Ang perang nakalaan para sa mga magsasaka, pambili ng pataba, binhi at kagamitan, hindi kailanman napunta sa mga tunay na nangangailangan. Sa halip, napunta ito sa bulsa ng iilan at ang nanghunguna sa lahat ng ito, si Kapitan Osorio mismo. Nagbululan ang mga tao. Diyos ko, kaya pala wala tayong nakukuhang tulong. Matagal na nating hinalayan, pero ngayon may ebidensya na. Wala na, bagsak na si Kapitan. Nanginginig ang kamay ni Osorio at pilit pang lumapit. Kalokohan yan, huwag kayong maniwala sa kanya. Anak lang siya ng isang hampas lupang magsasaka. Gawa-gawa lang ang mga dokumentong iyan. Ngunit mabilis siyang sinagot ni Gideon. Kapitan, kung sinasabi mong gawa-gawa ito, bakit narito ang pirma ninyo sa mga resibong hawak ko? At bakit may patunay na ang mga sako ng bigas na dapat para sa baryo ay ipinagbili ninyo sa ibang bayan? Itinaas niya ang isang papel na may tatak ng pamahalaan. Huwag kayong magsisinungaling sa harap ng mga taong matagal ninyong pinagsamantalahan. Halos mapasigaw ang ilan sa dami ng galit na naipon sa kanilang dibdib. Si Mang Renato na nakatayo pa rin sa tabi ng anak ay nakaramdam ng kakaibang bigat na unti-unting natanggal. Mga chismis laban sa tatay ko, muling dagdag ni Gideon. Lahat yon ay likha ng kapitan upang mailayo sa kanya ang atensyon. Wala pong bigas na ninakaw si Mang Renato. Bagkus, siya ang nagtitiis na mag-araro at magbenta ng mura upang may makain ang iba. Kung mayroon man kayong tatawaging magnanakaw, hindi siya kundi ang taong nasa harap ninyo ngayon. Napayuko ang maraming tao. Ang mga tindera na sina Teresita at Luningning na dati tuwang-tuwa sa pang-aapi kay Renato ay hindi makatingin. Nagkuyom ng palad si Teresita. Pinipigil ang hiya. Diyos ko, mali pala kami. Ang dami naming sinabi laban kay Mang Renato. Lumapit si Luningning kay Marites. Mahina ang boses. Patawarin mo kami, Marites. Hindi na mauulit. Hindi namin alam ang totoo. Ngunit bago pa makasagot si Marites, tumayo si Renato. Pinigilan ng kanyang asawa at mumiti. Hindi ko na kayo kailangang patawarin. Ang mahalaga, alam na ng lahat ang katotohanan. Dumating ang hilang kagawad ng pulis na kasama ni Gideon, dala ang order of suspension mula sa munisipyo. Agad nilang nilapitan si Kapitan Osorio. Kapitan Osorio, wika ng isa, kayo ay pansamantalang tinatanggal sa inyong posisyon habang iniimbestigahan ang pangakaso ng malversation of funds na isinampa laban sa inyo. Nagpilit pang sumigaw si Osorio. Hindi ako aalis. Ako ang kapitan dito. Ngunit wala na siyang nagawa nang hawakan siya ng mga pulis. Ang mga taong minsan ay takot sa kanya, ngayon ay sumisigaw. Tama lang yan. Dapat noon pa.
Makakabayad ka rin sa lahat ng kasalanan mo. Si Gideon ay lumapit sa kanyang ama. Hawak ang kamay nito at mariing ngumiti. Tay, tapos na. Hindi na nila ulit kayo masisira. Hindi nakapagsalita agad si Renato. Sa halip, niyakap niya ang anak, mahigpit at puno ng pasasalamat. Anak, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ang pangarap ko, tinupad mo. Hindi para sa akin, kundi para sa buong baryo. Unti-unti, lumapit ang mga tao kay Renato. Ang mga dati tumatawa sa kanya ay isa-isang nagbigay ng respeto. May isang matandang lalaki ang nagsalita. Renato, patawarin mo kami. Sa halip na ipagtanggol ka, pinili naming manahimik. Pero mula ngayon, kami ay nasa likod mo. Nag-ambag ng hiyawan ang mga tao, hindi para kay Osorio, kundi para kay Renato at sa kanyang anak. Mabuhay si Attorney Gideon. Mabuhay si Mang Renato. Mula noon, nagbago ang pagtingin sa kanya sa palengke. Kung dati amoy putik at walang kwenta, ngayon ay siya na ang tinatawag na ama ng abogado. Ang bawat paglakad niya sa gitna ng mga tindahan ay sinalubong ng paggalang at hindi na ng pang-uuyam. Habang nakaupo si Renato sa gilid ng kanilang kubo kinagabihan, kasama sina Marites at Elias, inanaw niya ang langit na puno ng bituin. Marites, wika niya, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit na tiniis natin, nagbuma rin. Hindi ko man kayang bilhin ang kayamanan, ibinigay naman ng Diyos ang mas mahalaga, ang dangal at respeto. Humilig si Marites sa balikat ng asawa, luhaan ngunit masaya. Renato, ipinagmamalaki kita at higit sa lahat, ipinagmamalaki ko ang anak natin. Lumapit si Gideon. Nakasuot pa rin ng kanyang suit, ngunit nakayapak na para makibagay sa lupang kinalakhan niya. Tay, Nay, Elias, simula ngayon, hindi na tayong magtatago sa hiya. Ipagmamalaki ko kung sino ako, anak ng magsasaka, anak ng magsasakripisyo. At sa gabing iyon, ang Baryo San Gerardo ay tila nakahinga ng maluwag. Hindi lamang dahil natanggal sa pwesto ang tiwaling kapitan, kundi dahil natuto silang pahalagahan ang isang taong matagal na nilang minamaliit. Si Mang Renato, ang simpleng magsasaka, na yon ay simbolo ng pagtitiis, katapatan at pagbangon. Ang ama ng abogado. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mapatalsik si Kapitan Osorio at mabunyag ang katotohanan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa Baryo San Gerardo. Hindi na singbigat ang bawat araw ni Mang Renato sapagkat hindi na siya tinitingnan ng mga tao bilang kahihiyan, kundi bilang huwaran ng isang amang nagsakripisyo para sa pamilya. Ngunit higit pa sa pagbabalik ng kanyang dangal, mas naging makulay ang kanilang kinabukasan dahil sa mga anak niyang sina Gideon at Elias. Minsan, habang nakaupo si Renato sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa tabi ng kanilang bahay, natanaw niya ang isang maliit na gusaling bagong pinturahan at may karatulang nakasulat, Law Office of Attorney Gideon Ramirez. Hindi niya maiwasang mapaluha. Minsang pinagtawanan ang kanyang anak, sinabing walang mararating, ngunit ngayon ay siya mismo ang nagsisilbing sandigan ng mga magsasaka laban sa mapagsamantalang tao. Isang hapon, dinala ni Gideon ang kanyang ama sa loob ng opisina. May ilang magsasakang nakapila. May mga hawak na reklamo tungkol sa lupa at utang na kinakamkam ng mga mapang-abuso. Sa pader, nakasabit ang diploma at lisensya ni Gideon. Tay, wika ni Gideon habang inaayos ang mesa. Ang pangarap ninyo na mayroong magtatanggol sa mga tulad ninyo, nagsimula na po. Hindi man malaki ang opisina ko, pero bawat papel at bawat kaso na dadalhin dito ay laban para sa katarungan. Napangiti si Renato, bahagyang umiling. Anak, hindi ko alam kung paano kita ipagmamalaki pa.
Ang maliit na law office na ito, para sa akin, mas mahalaga pa kaysa sa pinakamalaking mansyon. Dahil dito, alam kong hindi na muling mauulit ang mga nangyari sa atin. Sa kabilang dako, si Elias ay nagsikap ding makapagtapos. Sa tulong ng sakripisyo ni Gideon at suporta ng kanilang mga magulang, nakatapos siya ng kursong edukasyon. Nang siya'y bumalik sa baryo bilang isang guro, sinalubong siya ng mga batang sabik matuto. Sa unang araw ng kanyang pagtuturo, dala niya ang mga alaala ng sariling kahirapan. Mga bata, panimula ni Elias sa kanyang klase. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kahit anong liit man ating pinagmulan, may pagkakataon tayong lumipad kung magsisikap tayo. Nagkaroon ng kakaibang sigla ang baryo. Unti-unting nabawasan ang pang-aapi at tsismis, napalitan ng pagtutulungan. Ang dating palengke kung saan hinahamak si Mang Renato ay naging lugar ng respeto. Tuwing nagdadala siya ng paninda, may mga lumalapit upang batiin siya. "Oh, Mang Renato, magandang umaga. Salamat sa gulay mo kahapon. Sariwa talaga." Bati ng isang mamimili. "Salamat din, inang." Tugon niya, may ngiting hindi niya dati kayang ipakita. Kahit sina Teresita at Luningning na minsang nang insulto sa kanya, ay natutong humingi ng tawad at magpakumbaba. "Mang Renato, pasensya na po sa mga naaraan. Hindi namin alam ang sakit na naidulot namin sa inyo." Mumiti lamang si Renato at tumango. "Matagal ko na kayong napatawad. Ang mahalaga, natuto tayong lahat." Samantala si Aling Marites, na minsang laging umiiyak dahil sa kahihiyan, ay muling nakangiti. Habang tinatahi niya ang mga lumang damit ng kapitbahay, madalas siyang binibiro ng mga kababaihan. "Marites, ang swerte mo sa mga anak mo. Abogado ng isa, guro pa ang isa, ikaw ang tunay na panalo." Natatawa siyang ngunit puno ng pagmamalaki. "Hindi po ako swerte, pinaghirapan naming pamilya ito. Pero totoo, ipinagmamalaki ko sila." At si Mang Renato? Hindi man siya yumaman, hindi man nagkaroon ng marangyang bahay, siya ang naging sagisag ng dangal at pagtitiis. Tuwing makikita siya ng mga kabataan, sinasabi nila, "Iyan si Mang Renato, ang ama ng abogado." Sa kanyang simpleng kilos at tahimik na pamumuhay, nakatago ang isang kwento ng katatagan na hindi kailanman mabubura sa isipan ng baryo. Isang gabi, habang magkakasamang nakaupo ang pamilya sa ilalim ng buwan, nagsalita si Gideon. "Tay, Nay, Elias, natupad na natin ang pangarap. Hindi na tayo hinahamak, pero higit sa lahat, napatunayan nating hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang tagumpay." Sumang-ayon si Elias, "At higit sa lahat, natutunan kong ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Kapag nirerespeto ka ng matatao dahil sa kabutihan mo, iyon ang tunay na yaman." Hinawakan ni Renato ang kamay ng kanyang asawa at ng 2 anak. "Mga anak, tandaan ninyo ito. Ang pagsasaka ay hindi kahihiyan. Ang kahirapan ay hindi sumpa. Ito'y pagsubok lamang. Ang mahalaga, hindi natin isinuko ang ating dangal." Napayakap si Marites sa asawa. "Renato, salamat at hindi ka sumuko noon. Kung nagpadala ka sa pang-aapi, hindi natin mararapin ito." At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagtapos ang kwento ng isang pamilyang minsang inalipusta ngunit bumangon. Si Mang Renato, si Marites, si Gideon at si Elias. Hindi man nagtamasa ng marangyang buhay, nakamit nila ang higit pa sa lahat ng kayamanan, respeto, dangal at aral para sa lahat ng makakarinig ng kanilang kwento. Sapagkat sa huli ang kwento ng kanilang buhay ay nagpapaalala, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay at ang dignidad ay higit na mahalaga kaysa anumang kayamanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Renato at ng kanyang pamilya. Isang kwento ng hirap, sakripisyo
at tagumpay. Mula sa pagiging tampulan ng pang-aapi, ngayoy kinikilala na siya bilang huwaran ng dangal at tatag. Ang aral, hindi kailanman hadlang ang kahirapan upang maabot ang tagumpay, at ang tunay na yaman ay nasa dignidad at respeto. Kung natapos mo ang istoryang ito, i-comment mo ang salitang dignidad para malaman kung kasama kita hanggang dulo. At huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon.